Mga kabiyahidor, dapat talaga ang Duterte ang paupuin natin sa pagka-presidente, no? Kahit sino. Bakit nasabi ko yan, mga kabiyahidor? Kasi ang mga Duterte, hindi kurap ang mga Duterte, no? Isang patunay dyan, yung hinawakan nila ang Davao City. Hinawakan nila ang Davao City, tingnan mo kung gaano ka laki ng improvement nila, di ba? Ibig sabihin, nagamit ng tama ang mga buwis ng mga tao dyan sa Davao City, di ba? Oh. Yan ang patunay nga hindi kurap ang mga Duterte, di ba? Ano ang dahilan kung bakit yung ibang mga syudad nangungutang, mga kabahidor, di ba? Alam mo naman natin, may mga malaking syudad na nangungutang. Laki ng utang nila. Nangungutang sila dahil kulang ang kanilang budget. Bakit nakulang ang kanilang budget? Diba? Ang dahilan bakit nakulang ang budget? Dahil ang mga buhis ng mga tao binawasan ng mga buhayang na nakaupo. Diba? Kung nagawa sa Davao City nga hindi sila nangutang, tapos nag-improve pa ang Davao, kaya rin yan sa ibang syudad, di ba? Pero bakit ano nangyari sa ibang syudad? Nabaon sa utang, di ba? Kaya ng Pilipinas, baon-baon sa utang. Ano mo dahilan? Dahil sa mga buhaya, di ba? So, ayun, may nasasabing mga Duterte daw, mga nanakaw. Naku! Kung mananakaw ba ang mga Duterte, tingnan nyo ang Davao. Sa buong Pilipinas, saan kayo makikita ng siyudad na ganyang kaganda? Diba? Diba Davao lang ang maganda talaga. Malaki ang improvement at walang utang ang kanilang siyudad. Makikita natin ang kanilang mga gamit, mga fire truck, mga ambulance, lahat ng mga gamit nila sa Davao, mga rescue. Kita natin kung gaano kaganda, napaka-high-tech. Diba? Oh, wala. Hindi sila nangutang, ha? Para bili dyan, hindi sila nangutang. So, ngayon, sino ang nagsabi dyan nga kurap ang mga Duterte? Diba? Kung kurap ang mga Duterte, hindi ganyang kaganda ang Davao ngayon. Di ba? Kaya, dapat Duterte ang maging presidente sa 2028. Dapat siya ang maging presidente 20 to 30 years or 40 years. Duterte lang talaga magpresidente para mawala na yung utang. Magaya ng Davao, walang utang. Di ba? Hindi masama kung mangarap tayo nga mawala yung utang sa Pilipinas para umisensyo yung mga tao gaya ng Davao, di ba? Kung Duterte talaga ang maging presidente na ganyang katagal, kagaya ng paghawak niya sa Davao, i-apply niya sa Philippines, napakaganda siguro ng Pilipinas. Kasi natandaan niyo mga kabiyahidor na nakaupo si Pangulong Duterte, buong mundo believe kay Rodrigo Duterte. Makikita natin sa social media, sa mga balita, may mga parangal pa, may sumasaludo sa kanya ng mga leader, mga presidente sa ibang bansa, di ba? No? Maraming mga investment na pumapasok dahil kumpiyansa sila, dahil ang presidente napakagaling, walang issue sa nakawan, diba? Ikumpara nyo dati at saka ngayon, kung ano ang masasabi nyo. Dati ang social media, mga TV station, halos wala tayong makitang nakawan, adik, wala, mga kriminal, halos wala, baba lang talaga ang ano. Pero ngayon, ano nangyari sa social media ngayon, sa mga balita? Rape, mga krimen, mga nakawan, lahat-lahat na, mga
abuso sa kapangyarihan, lahat-lahat na. Di ba? Kapag Duterte ang iboto natin mga kabahidor, ang masasabi ko lang, kung ano ang nakamtan sa taga Davao, ay makamtan din natin lahat pag Duterte na ang maging presidente. Kaya Duterte tayo, sulit tayong lahat.